At para sa ating mga balita, buong mundo magugulat daw sa ganti ng Russia sa Ukraine. At US at Australia may babala sa mga bansa sa Asia. Halos walang mukha na maiharap ngayon si Russian President Vladimir Putin matapos mapanood ng buong mundo ang malawakan at mapanganib na drone attack na isinagawa ng Ukraine sa Russia. Ito ang pangunahing mga balita sa halos lahat ng mga international news outlet ngayon. Matatandaan na noong linggo, inilunsad ng Ukraine ang isang mapangahas at koordinadong drone attack sa iba't ibang bahagi ng Russian territory. Binansagan itong Operation Spider's Web, kung saan tinarget ang hindi bababa sa 5 base militar ng Russia mula sa eastern region ng Amur hanggang sa Murmansk sa Arctic region. Napakalawak ng nasabing saklaw ng pag-atake at mahigit 40 Russian bombers ang napaulat na natupok sa apoy. Ayon kay Zelensky, ang operasyong ito ay isang pag-atake na tiyak na itatala sa mga pahina ng kasaysayan. Pero hindi nagsawalang kibo ang Russia dito. Bilang ganti, mabilis na naglungsad ang Russia ng sunod-sunod na missile at drone attack sa Ukraine buong gabi. Isinagawa ito ilang oras na lang bago magsimula ang direktang usapan ng dalawang kampo sa lungsod ng Istanbul sa Turkey. Sa ginanap na pagpupulong sa Istanbul, napag-usapan ng dalawang panig ang tungkol sa panibagong wave ng pagpapalitan ng mga prisoners of war. Ipinahahatid din ni Zelensky ang kanyang mensahe sa nasabing pulong habang siya ay nasa Lithuania para dumalo naman sa isang pagpupulong kasama ang mga bansa sa Central Europe at Nordic region. Malinaw na nating nakikita ang sitwasyon ngayon. Kung ituturing ng Russia na walang saysay ang usapang nagaganap sa Istanbul, dapat ay magkaroon na rin ng bagong level ng pressure sa kanila. Bagong mga sanctions na hindi lamang mula sa Europa. Kailangan nating kumilos para sa pinagsama-samang sanctions ng G7 kabilang na ang Estados Unidos at ng lahat ng mga bansa na gusto ng kapayapaan. Mahalaga na sumuporta ang lahat ng ating mga kaalyado sa ganitong hakbang. Ayon sa aide ni Pangulong Zelensky na si Ukrainian Defense Minister Rostem Umerov, ang mga isyong tinatalakay sa Istanbul ay mariresolba lamang kung maghaharap-harap ang mga lider ng mga bansang sangkot sa mga isyong ito. Hindi tuloy maiwasang magtanong ng marami, mayroon pa bang ibang gagawin ang Russia maliban sa pag-target sa mga lungsod sa Ukraine bilang ganti sa kahihiyang nangyari sa kanila noong linggo? Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Pangulo ng Russia hinggil sa pag-atake ng Ukraine. Pero matatandaan na noong 2018, binanggit ni Putin ang tungkol sa 6 na pinakabagong sandata ng Russia na di umano ay kayang higitan ang mga defense system ng US at ng NATO. Tanong ngayon ng ilan, gagamitin na ba ito? Narito ang 6 na super weapons ng Russia na hindi pa ginagamit sa digmaan, pero posible umanong magpabago ng takbo ng digmaan kung gagamitin na ito. Ang Avangard, isang hypersonic glide vehicle na kayang lumipad ng higit 20 beses sa speed of sound at may kakayahang umiwas sa mga missile defense system. Ang 9M730 Burevestnik, isang nuclear-powered cruise missile na may unlimited range at kayang umiwas sa mga radar. Ang 3M22 Zircon, isang scramjet-powered hypersonic cruise missile na idinisenyo para sa mga target sa karagatan. Ang KH-47M2 Kinzhal, isang hypersonic air-launched ballistic missile na kayang magdala ng nuclear or conventional warhead. Ang Poseidon, isang unmanned underwater vehicle na may nuclear capability na idinisenyo para lumikha ng radioactive tsunami. At ang RS-28 Sarmat, isang super heavy intercontinental ballistic missile na kayang magdala ng maraming warhead at may kakayahang magpabago ng trajectory para umiwas sa mga missile defense system. Ayon kay Ben Iris, founder at chief editor ng BNE Intel at dati ring hepe ng Moscow Bureau ng Daily Telegraph at isang eksperto sa defense,
Sigurado daw na gagawa ng paghihiganti rito ang Russia, lalo't ngayon lamang daw ginawa ng Ukraine ang taktikang ito kung saan palihim na ipinasok nila sa Russia ang 6 na truck ng drones at pailalim na lumusob sa gitnang bahagi ng bansa. Siyempre, siguradong magkakaroon ng tugon dito. Bago kasi itong pangyayaring ito, biruin mo, pumasok ng palihim ang mga Ukrainians sa loob ng Russia gamit ang 6 na truck at lumusob ng pailalim sa gitna ng bansa hanggang sa Kots Lake malapit sa Karl. Mahigit 4,000 kilometro ang layo noon mula sa border. Wala naman kasing sandata o missile ang Ukraine na kayang umabot ng ganoon kalayo. At maliban dyan, tinarget nila yung mga eroplano na parang mga bibeng nakaupo doon. Ibig sabihin, yung mga malalaking strategic bombers na nakapirmi lang sa tarmac. Winasak nilang lahat yan, mga 40 eroplano lahat. Hindi mo na mapapalitan yung mga eroplanong yan dahil dinisenyo yan noon pang dekada 60. Wala nang produksyon yan sa ngayon. Mahalaga ang mga ito dahil yan ang mga pangunahing nagdadala ng mga missiles sa Russia, kabilang na ang mga nuclear-capable at cruise missiles. Madalas yan gamitin ng Russia. Kaya masakit talaga ang pinsalang ito. Magkakaproblema ang Russia sa mabilis na pagpapalit ng mga eroplano. Bagaman sinabi ni Ben Iris na masakit para sa Russia ang pagkakawasak ng mga eroplano at tiyak na maghihiganti si Putin, naniniwala ang nasabing eksperto na hindi masyadong nakaapekto sa Russia ang nasabing pag-atake, lalo na sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng nuclear attack. Ang Russia ay mayroon daw 5,500 nuclear missiles na idinideliver ng iba't ibang system na nakakalat sa iba't ibang lugar. Halimbawa nito ay ang Iskander missile na nasa bayan ng Kaliningrad na may kakayahan pa ring targetin ang Ukraine. Pwede pang gamitin ito ng Russia, ganun din ang iba pang natitirang mga eroplano. Naniniwala din si Iris na magagalit ng husto ang Kremlin at magugulat na lamang daw ang publiko sa magiging ganti ng Russia. So the Kremlin is going to be very angry, the people are going to be a bit shocked, and they're going to demand some sort of retribution. Sa ibang balita, US at Australia may babala sa mga bansa sa Asia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Naglabas ang Estados Unidos ng isang seryosong paalala. Naniniwala kasi ito na naghahanda na ang China para sa digmaan. Sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ang China ay aktibong nagsasanay ngayon, nagpapalakas ng armas at nagsasagawa ng mga test bilang paghahanda sa isang malawakang pagsalakay. Alam natin, at batid na rin ng publiko, na inutusan ng China ang kanyang mga sundalo na maging handa sa posibleng pagsalakay sa Taiwan sa taong 2027. Ang PLA ay patuloy na nagpapalakas ng puwersa para maisakatuparan ito, araw-araw na nagsasanay, at paulit-ulit na inuulit ang mga posibleng senaryo ng aktwal na operasyon. Itinakda na ni Xi Jinping ang taong 2027 bilang target. Gusto niyang maging handa ang kanyang militar pagsapit ng taong ito, handa para salakayin ang Taiwan at baguhin ang mapa ng Asya. Yan ang sinabi ng US Defense Secretary. Iginiit ni Hegseth na ayaw ng US ng gulo pero hindi umano nito hahayaan na mangibabaw ang China sa mga kaalyado ng Amerika sa Asya. Bilang tugon naman, sinabi ng China na naglalaro ng apoy ang US sa kanilang mga sinasabi at dapat daw nilang ihinto na ang pagbebenta ng armas sa Taiwan. Mariing tinututulan ng China ang pagbebenta ng Estados Unidos ng armas sa rehiyon ng Taiwan na itinuturing na bahagi ng China. Pinapayuhan ng China ang US na sumunod sa One China policy at sa 3 kasunduan sa pagitan ng China at US, lalo na sa mga probisyon na pinirmahan noong August 17. Dapat itigil ng US ang pagbebenta ng armas sa Taiwan at ang pag-uumpisa ng tensyon sa Taiwan Strait. Hindi matitinag ang determinasyon ng China na ipagtanggol ang pambansang soberanya at territorial integrity nito. Sinabi ni Secretary Hegseth ang mga warnings na ito dahil napapansin ng Amerika ang dumadalas na presensya ng puwersang Chino sa paligid ng Taiwan. Noong nakaraang buwan ay nagpadala ang China ng dose-dosenang barkong pandigma, ilang aircraft carriers at military aircraft para takutin ang Taiwan. Isang malaking hukbo din mula sa China ang pumalibot sa Taiwan na hindi pa nito ginagawa noon. Ayon sa tala,
Umabot sa 254 na barko ang namataan sa loob lamang ng 7 araw. Ibig sabihin, 9 na barkong Tsino ang idinideploy at naglalayag sa paligid ng Taiwan kada araw. Ramdam na ngayon sa Taiwan ang banta ng China. Kaya naman pinalawig ng Taiwan ang military conscription mula 4 na buwan hanggang 1 taon. Kailangan din umanong sumailalim ng mga reservist sa mas mahabang refresher training. Bukod dito ay tumaas din ang budget ng Taiwan para sa defense at balak na nitong gumastos ng higit 3% ng GDP para lamang sa militar. Ayon sa Taiwan, naging matindi na ang pressure campaign ng China mula nang manalo bilang Pangulo si Tsai Ing-wen noong 1 taon, kung saan tinawag ng Beijing si Ling bilang isang separatist. Mula taong 2024, nagsagawa na ang China ng hindi bababa sa 7 military drills sa paligid ng Taiwan. Dahil dito, nag-aalala na ang Estados Unidos at iba pang mga bansa sa rehiyon gaya ng Australia. Sa katunayan, nanawagan si Australian Defense Minister Richard Marles sa China na ipaliwanag ang napakalaking military build-up nito. Gusto lang naming maintindihan kung ano ba talaga ang gustong gawin ng China, hindi lang pagdating sa pagpapalakas ng kanilang militar kundi pati na rin sa mga ginagawa nilang military exercises. Ito na kasi ang pinakamalaking build-up ng isang conventional military force mula pa nang matapos ang Second World War, at matagal na nila itong ginagawa. Ayon sa China, nais lang nilang magkaroon ng regional stability. Pero naniniwala ang mga eksperto na hindi mabubuo ang stability sa pamamagitan ng pananakot gaya ng ginagawa ng China. Hindi rin umano kailangang magpadala ng dose-dosenang barkong pandigma kung ang hangarin ay kapayapaan. Hindi kailangang palibutan ang isang isla gamit ang mga dambuhalang aircraft carriers kung talagang diplomasya ang pakay. Hindi maaaring isulong ang reunification kung nagsasanay naman ng pananakop, at lalong hindi daw pwedeng magtayo ng pinakamalaking puwersang militar sa rehiyon nang hindi ito ipinapaliwanag kung bakit ito ginagawa. Bagaman sinasabi ng China na ang issue sa Taiwan ay isang internal issue, naniniwala ang marami na apektado ng isyong ito kahit ang mga bagay na nasa labas ng bansa, gaya ng komersyo, mga ruta sa dagat at maging ang seguridad sa rehiyon. Ayon pa sa kanila, ang mga kilos ng China ay hindi daw para ipagtanggol ang sarili nito, kundi malinaw na pamemwersa sa iba at pinapanatili nito ang buong rehiyon sa ilalim ng tensyon at pangamba. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.